Ladies and gentlemen, yung patuloy na pagtatago nila kay Saldico at pagtatago rin ni Gutesa ay babagsak at magbubumirang kay BBM at kay Romualdez. Halata naman po talaga si BBM ang utak ng lahat ng ito. Unang-una, siya po yung pumipirma para malabas ng pera, magagasto sa flood control projects. Tapos gusto niya palabasin, mahiya naman kayo, nagsalita sa salin sa kanya, sa SONA, State of the Nation Address ko. No? Pero palabas na lang yun. Kasi iyan ang way out niya, escape niya. Para hindi siya masisisi. Pero yung pera na punta po, pinakamalaking bulto ng pera na punta kay BBM. Ang mag-demonstrate po nito, ang magpapatunay nito, ay si Gutesa, primary witness, at dagdag dalagang iba. At yung si Saldico. Na kahit na wala siya, total, andyan naman si Gutesa, andyan ang iba, idudugtungan ng mga testimonya nila ni Bryce Hernandez, testimonya nila ni Henry Alcantara, ni Rodrigo Bernardo, Roberto Bernardo na USIC ng DPWH. Pag samasamahin mo yan, bomba yun. Grabing bomba yun at hindi makaligtas si BBM dyan. Pati si Tabaluslos. So, yan po yung ang pagtatago na maging resulta dyan kasi na-suspense ng tao. Hindi mahuli. Eventually, the law will catch on Saldico. At kahit sa totoo lang, kahit wala siya, pwede naman siyang may pamalit naman eh. May iba naman testimonya eh. Total, naturo na siya eh. Si BBM may Maltese passport na rin. Traveler's eye. So, makita-kita sila, magkatabi pa sila ng isang compound lang doon sila. Diyan nakatira si Gibo, si BBM, si Romualdez, at saka si Saldico. So, ganun po yung mangyari dyan. Tingnan mo, dahil nga sa ganun, lagi na tinitigil. Ito may balita na ginagawang imbakan. Lumabas ito. Tingnan natin. Imbakan ng bahay ni Saldico. Imbakan ng pera. Himaw. Alcantara na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang nasa likod ng aabot sa 35 billion pesos na halaga ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siyang nagdala ng pera bilang advance pay ko sa mga isinusulong nitong proyekto. Sinabi ni Alcantara na siya ang naghahanda ng kahon-kahong pera para kay Ko na nagkakahalaga ng 30 million pesos hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery naman ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, bago pumutok ang issue, doon niya nadiskubre na ang bahay ni Ko sa isang exclusive village sa lungsod ng Pasig ay ginagamit lang bilang imbakan ng pera na ipinapadala kay Ko. Ang nasabing bahay ay walang muebles at pawang mga maleta lang na mula sa iba't ibang sources. Samantala, sinabi rin ni Alcantara na ang mga flood control project na sangkot si COA Commissioner Mario Lipana sa Bulacan ay ipinatayo lang umano para protektahan ang mga ari-arian nila ni Ko sa Bustos, Bulacan. Ang namahala sa mga proyektong sangkot umano si Lipana ay ang engineer na itinalaga mismo ni Alcantara. Ang mga testimonya nila Alcantara, Hernandez at JP Mendoza ay ang ginamit na basihan ng ICI para irekomendang sampahan ng kaso sina Lipana, Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, Ko at iba pa. Itinanggi muli ni Villanueva at Estrada ang mga aligasyon habang hinihingan pa ng reaksyon ng GMA Integrated News sina Ko at Lipana. Okay, yan Yan ang nakikita natin, na nakikita na. Ito pang isa. Lumalabas na lahat ng kusang loob eh. Hindi na mapipigilan ni ang mga ebidensya parang baha na hindi mo kayang pigilan kung dadaloy. Yan ang pinaka-problema ni BBM dyan. Saka ni Romualdez. Ito.
Ko ang ilang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Nilinaw naman ng kalihim na hindi na mapakikinabangan ang air assets ni resigned Representative Zaldi Co kahit na nakalabas na ang ilan sa mga ito ng bansa. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Lumabas ang mga nakalap na testimonya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ang mansyon umano ni resigned Congressman Zaldi Co sa Pasig City ay hindi umano talaga bahay kundi ginagamit lang umano na imbakan ng mga umano'y nakukulimbat na pondo sa maanumalyang flood control projects. Sa salaysay ni former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakasaad sa interim report na isinumite ng ICI sa Ombudsman, sinabi nitong natuklasan niyang walang mga furniture ang bahay ni Co sa isang prestihiyosong village at tanging mga luggage lamang ang nakita niya rito. Ang isang malaking luggage umano ay naglalaman daw ng 50 million pesos cash habang ang maliit na luggage ay may lamang 30 hanggang 40 million pesos. Samantala bukod umano sa mansyon ni Co sa Pasig City ay binabagsakan din umano ng kickback ang parking lot ng isang hotel sa Taguig City kung saan umano may pag-aaring penthouse si Co. Kahapon natanong si DPWH Secretary Vince Dizon at ang kaap sa napabalitang air assets na nauugnay umano kay Co. Matatandaang may ulat na lumbas na may ilang air assets si Co na umano'y wala na sa Pilipinas. Kahit nasa Malaysia, sa Singapore yan, hindi yan maibebenta. Hindi kasi mabebenta talaga ang isang eroplano hanggang hindi na re-register doon sa bansa na kung saan siya unang nirehistro. Hindi pwedeng dual citizen. Kumpiyansa naman si Dizon na may maghihimas ng rehas na dawit sa korupsyon sa Kapaskuhan. May pinahapyaw na rin siya. Ang unang kasong magamang ipa-file ng Ombudsman ay yung kaso na final ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan 1st District, 26 people. Kampante kami na yung 26 na yon sa Pasko sa kulungan magpapaskulan siya. 20 DPWH. Yabang mo naman, businessan. Hindi ganun kadali. Hindi ka naman engineer, hindi ka naman abogado. Kaya huwag ka manghula. Ito is mapunta sa amo mo, kay BBM, tsaka kay Romaldes. Tingnan mo, ito, ang katibayan. Isa pa na batang Romaldes, si Jervil Luistro. Yan Ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Dami pera binigay ko ng pera. Kayo po, 3,000 kayong beneficiaryo. Makapanggap kayo ng 5,000 pesos cash! At 5 kilong ulas! Happy kayo? Adik pala to. Naku, puta yan. O yan nakita nyo. Tapos, nagsisimula ng bumirang kay BBM. Atin din si BBM na boxing ng Trillion Manila Nabuo pa siya. O, tingnan nyo. Dahil po sa inyo nagbubumirang, dahil sa inyong pagpipigil pala ng investigasyon. Kaya yan ang nangyayari sa inyo. Ayan pumasok si BBM sa Trillion Manila na kung sa Araneta Coliseum na event ni Manny Pacquiao. Para naman doon na boxing. Tingnan nyo kung ano nangyari.
Bitin natin. Okay. So, ngayon, itong magandang spokeswoman ni BBM, laging binuvoice out si BBM. Tingnan natin. Kahit ano pong papapugi nyo kay BBM, bumabalik sa kanya ang baha. Yan, Attorney Claire. Yan, kung hindi lang ito maganda, matagal ko na ito binira. Ayan. Tapos, ito ngayon ang endgame. Tira kayo ng tira sa mga DDS na mga pro-China. Dinidepensa ng China. Ngayon, sino ngayon ang totoong pro-China? Tingnan ninyo. Magagalit ng mga magagalit. Ang mga anti-DDS, ito, para sa inyo. Yan. Sino yan? Si BBM? Saka Singapore President? Korean President? At saka si Xi Jinping, President ng China. Nakangitian pa. Kung ano pang mga sindikatuhan ng pinag-uusapan lang, hindi natin alam. Ibebenta na naman Pilipinas sa China. Yan po. Okay? So, yan po ang ano naman. So, hanggang dyan lang muna siguro. Ito, si Ipaka natin. Galit na ngayon siya, no? Nagbibit-bitin ang mga Ilocano sa Ilocosur. Laban kay BBM. Si Manong Chabit. Yan. Siya yung mapupuntahan lahat ng BBM. Kapag hindi mo buksan ang investigasyon, sinasara mo ang investigasyon ng ICI. Yan ang problema. Sabi ni Chabit, Kabsat Chabit, what our president is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is what we call a weak leader. Yan. May mirisi ka galing kay Chabit. So, yan naman po na pinipresenta ko lang. The more you hide, the more you explode. Ganun po yan. Buksan mo ng investigasyon. At bakit? Tanong ko lang. Bakit po? Simpleng tanong lang po. Bakit po na hindi pa nakasuhan hindi pa kinasuhan ng ICI si Romualdez. May ebidensya na sa Senate hearing yung testimonya ni Gutesa. Bakit di pa kakasuhan si Romualdez? Bakit si Saldico lang? Tapos Saldico, ang naratibo ninyo, theory of defense ninyo is Saldico defense. Kasuhan, itodo lahat kay Saldico, pero patakbo si Saldico. Hindi siya pauwiin kasi kung uwi siya, sasabihin niya ngayon kung sino pag maasar yan. Kaya delikado babanggit, kaya hindi na pinapablik. Yan. Contrary sa ginagawa nyo kay Alice Go. Sa ginagawa nyo, masigasig kayo kay Harry Roque. Masigasig kayo kay laban kay Arnie Tevez. Si Bantag, nasaan ka na Bantag? Ba't hindi kayo inaaristo ni Bongbong Marcos? Grabe naman kayo sa Bantag. Kaya hindi tuloy na pasagot sa kasalanan pagpapatay kay Percy Lapid. Naku ng puta naman talaga niyo.
So, gano'n na lang siguro, gano'n na lang natin. Ang sisisi natin, lahat nito, tinatago, pilit ni BBM. Kaya wag mo na sabihin po, Ma'am Claire, na si BBM ang nag-utos na mag-imbestiga. Siya nag-utos, kunwari lang yon. Ikaw naman, no? So, hanggang dyan lang muna tayo, ha? Narito sa bukid. Madami ko nung galit sa China, pero mga gamit made in China naman. Yan mga anti-DDS. Galit sa China, pero mga gamit, mga galing sa Shopee. Made in China, galing sa Lazada. Mga made in China. Meridian Andrade, galing sa Temo. Ben Reclamador, tamang hinala. Actually, kahit sa Amazon ka bibili. At saka sa Alibaba, ano rin eh, China made din eh. Big billion kasi kahit bumili ka ng itong Shure, ang Shure ko po ay made in Mexico. Pero maraming Shure na kagayanto, quality speaker, quality microphone po ito, ay ang dalawa ng factory dito sa buong mundo, sa Mexico at saka sa China. Yan. Brad Pitt, negligence lang daw ang kasalanan ni Romualdez. Ay, negligence. Gross naman. Gross negligence. Ganon din yan. Pag gross negligence, parang ikaw na rin ang nagpakana. Kaya lang masasabi ko dito, hala, sige, itago po niya. Itago pa niyo yung itago. Pilit ito, puputok ito na parang bulkan. Brad Pitt, Brad Pitt pala. Tapos kanto sa bukid, Meridian Andrade, Chrissy Brooks, Dr. Toto, sigurado ka ba si General Bantag? Siya pong tinuturo ng ebidensya namin po. Siyang si Bantag. Kaya nga, bakit sa tagtatago? Kung hindi siya napapatay, lumabas siya, tuturo niya kung sino nagutos sa kanya. Willing kami, bigyan siya ng state witness. Pag ituro niya kung sino nagutos sa kanya. Big deal, pero ang ebidensya kasi namin, siya lang po tinuturo. Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Dr. Toto. Janice Guevara, kurakot kayo lahat, kapal ng mukha. Andrea Guico, watching from Singapore. Gali Ramirez, Juan Vinis Guevara, safe na po si Saldico kasi binigyan nila ng may tago ang pera. Actually, bit-bit ni Saldico na pera, sa kanila lahat yun. Kaya ilang katwiran po kung bakit ayaw nila mahuli si Saldico. So, Glenn Mac, andyan ka ba sa Malta ngayon? Hanapin mo nga dyan si Saldico. Chrissy Brooks, Ben Reclamador, Traveler's Eye, baka si Baby M ang may Maltese passport. O sige, dyan lang muna tayo, no? Brad Pitt, Chrissy Brooks, ilang years lang ang kulong kung negligence. Okay, hanggang dyan lang tayo po.